Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Para sa inyong mga kahilingan, Mga karaingan. Mga katanungan. Ito ang kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. Maing buntag ka natong tanan din sa lungsod sa Naval, sa tibok probinsya sa Biliran ug sa tibok kalibutan kutob sa maabot natong Sibiya sa radyo natin Naval. Karong adlaw Huwebes, pitsa 23 ng buwan sa Setyembre 2021, ani ang mauluhan sa itong mga balita gikan sa PIA Biliran News Center. Alang sa atong mga balitang lokal, Mayor Kaingkoy sa Maripipi, mibutyag sa mga nahimong proyekto. Kapin o sa kagatos ka mga miyembro, mibiya sa People Surge Alliance o sa atong balitang regional, Leyte Governor Petilla o yun sa face-to-face classes. O karon anang detalye sa atong mga balita. Mibutyag si Mayor Joseph Kanunoy Kaingkoy sa Islang Munisipyo sa Maripipi sa mga nahimong proyekto atol sa iyang pag-guest sa laging handa network briefing nga gipasiugdahan ni Secretary Martin Andanar sa Presidential Communications Operations Office atong nakalabay adlawng Martes. Sa iyang unang termino isip mayor sa Islang Munisipyo sa Maripipi, dako ang nabuhat ni Mayor Kaingkoy sa natad sa panglawas, infrastruktura, turismo ug sa pagresponde sa COVID-19. Ubos sa planong Uswag Maripipi, nasugda na ang pagpahimo sa 25 million nga two-story building nga magsilbing emergency care treatment hospital. Nakapahimo na usab sila sa infirmary hospital sa 15 million worth nga 4-story rural health unit building, Maripipi Health and Fitness Center, sa bagong duha ka story nga municipal building nga nahimutang sa Barangay Ermita ug sa Maripipi Seaside Park din didto sa bibutang ang usa ka gatos ka tuig na nga estatwa ni Saint Michael. Midugang pa si Mayor Kaingkoy sa nagpadayon nga roadway dining project, paghimo sa seawalls ug public market. Kini nga mga proyekto gipunduhan gikan sa lain-laing mga tinubdang buhatan sa gobyerno ug liderates nga gipangayuan ni Mayor Kaingkoy. Mapasigarbuhon usab nga mipasabot si Mayor Kaingkoy sa bagong sea ambulance gikan sa provincial government. Din kini magamit sa mga emergency cases pagdala sa mga pasyente gikan sa isla ngadto sa Biliran Provincial Hospital. Kabahin sa turismo, bukas lamang sila alang sa mga local tourist o Biliranon. Hangtod mo pagawas ang provincial government's executive order nga mudawat na og mga turista gikan sa gawas sa probinsya matud pa ni Mayor Kaingkoy. Samtang 24% na sa 70% nga target population ang fully vaccinated na sa isla dugang pa ni Mayor Kaingkoy. Samtang sa laing bahin kapin usa ka gatos ka mga kanhi miyembro ang mibiya na sa People Surge Alliance nga gituohang may kalambigitan sa Communist Terrorist Group o CPP-NPA-NDF ug nakadawat og hinabang gikan sa gobyerno. Gipahigayon ang pagpanumpa sa pagtiwalag ug pagdawat sa mahinabang gikan sa gobyerno atol sa First Provincial General Assembly and Organizational Meeting of the Biliran Integrated Peace and Development Workers Federation and formal disaffiliation from People Surge Alliance nato nakalabay sa Setyembre 15 sa BIPSU Student Center sa Naval, Biliran. Kapin sa mil-size ka mga miyembro ang milakip sa bagong giorganisang Biliran Integrated Peace and Development Workers Federation sa probinsya, sumala pa ni Lieutenant Janice Ubaob, Commanding Officer sa 82nd Civil Military Operations sa 93rd Infantry Battalion sa Philippine Army nga nag-operate din sa probinsya sa Biliran. Gitambungan ang maong kalihukan nila Department of Energy Undersecretary Benito Ranque, representatives gikan sa buhatan ni Senator Bongo, Regional Directors Eustacio Bacabak sa National Intelligence Coordinating Council, Lord Byron Torrecarion gikan sa ang Regional Director sa Office of Civil Defense, Grace Subong sa Department of Social Welfare Development, Robert Anthony Hughes sa Department of Agrarian Reform, Assistant Regional Director Elvira Torres sa Department of Agriculture, Kristen Arpon sa Cooperative Development Authority, 82nd Brigade Commander Brigadier General Susimo Oliveros, 82nd Deputy Brigade Commander Colonel Noel Vistuer,
Sila Governor Rogelio Espina, Municipal Mayors Gerard Roger Espina sa Naval, Marisol Masbang sa Kabukgayan, ug Humphrey Olimba sa Culaba, ug mga provincial directors Emilda Malatbalat sa TESDA, Emmanuel de la Cruz sa DOLE, George Modisto sa DTI, Danny Ramos sa PCA, Colonel Joel Serrano sa Biliran Police Provincial Office ug Miss Gypsy Yu sa PCSO. Atol sa mong kalihukan, ang hatag ang DSWD sa 3,000 pesos nga assistance sa individuals in crisis situations matag usa sa mga Municipal Federation Officers sa Biliran Integrated Peace and Development Welfare Workers Federation. Nang hatag usab sa hygiene kits ang OCD8, vegetable seeds gikan sa DE8, food packs gikan sa PCSO, adun na po'y paraffle gikan sa buhatan ni Senator Bongo. Aron mas mapadali ang paghatag sa mga hinabang sa gobyerno sa mga miyembro sa bagong naorganisa nga federasyon, nang hatag ang DOLE Biliran sa certificates of registration ngadto sa mga F2 Federation sa Almeria, Kabukgayan, Biliran, Culaba ug Barangay Libtong sa Naval. Samtang sa laing bahin, miuyon si Leyte Governor Leopoldo Domenico Pitilla para sa pilot implementation sa limited face-to-face classes sa pipila ka mga lugar sa nasod. Pwede na kuno ang face-to-face classes ilabi na sa mga barangay nga walay gikatahong mga kaso sa kondisyon na siguradong sundon ang mga health protocols ug adunay COVID-19 focal person nga mao'y mag-monitor sa mga eskwelahan sumala pa ni Governor Pitilla. Dugay na nga nagsakripisyo ang mga batang pinunan sumala pa sa mga eksperto ug dili man usab sila mas madaling matakdan kumpara sa mga tigulang sumala pa ni Pitilla. Kung dili lamang usab makahatag ang mga ginikanan sa mas maayong edukasyon ug magpadayon ang pagsakripisyo sa mga kabataan, mas maayo pa nga mopadayon na lamang kita sa face-to-face classes matod pa ni Governor Pitilla. Samtang sumala pa sa DepEd Regional Office 8, adunay 18 ka mga tunghaan sa Eastern Visayas, din unom sa Leyte ang girekomenda alang sa face-to-face classes. Samtang sa nakalabay nga pag-guest diri sa radyo natin Naval, si Miss Lucel Corsorua mibutyag nga walay napili diri sa probinsya sa Biliran, walay napili nga eskwelahan alang sa face-to-face classes. Mao kadto ang kinatibukan sa itong mga balita gikan sa PIA Biliran Center Kinantig Balita. Ako si Lani Pitaw Tupaz. Para sa inyong mga kahilingan. Mga karaingan. Mga katanungan. Ito ang kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. Sa makausa pa, maing buntag kanatong tanan dinhi sa lungsod sa Naval, sa tibok probinsya sa Biliran ug sa tibok kalibutan kutob sa maabot natong Sibya sa radyo natin Naval. So karon nga buntag porti inita kaayos gawas no, murag maka-feel ta nga gikan sa pag-uwan-uwan kay nakagawas na ang low pressure area, wala siya planong mabalik. Mo ni nga porting inita na sa dangning baos. Na magbantay ta kay tingali mahilantan ta, sipunon ta ubhon ta. Malisang ta, mag-vitamins gyud ta, no? Mag-amping ta, maghirot ta sa atong panglawas kay delikado karon ang atong kahimtang niining panahona. Lisod ang mosulod sa ospital kay magkinahanglan ta og RT-PCR test, mag-antigen test ta. Simbako mag-positive pa ning samot ka peligro, no? Ning samot ta ka grabe kalisod ang atong kahimtang kung unsay atong dangatan sa atong pagpaso-paso karong panahona. Ug karon ang atong mga guest karon kay maurag maupod ra ba no, magsigid sila paso-pasos gawas, mga intoy pag-amping, mga sirs, pag-amping kay ang panahon dili maayo no. Mag-uwan, mag-init. Unya, mga boilets ra ba ni atong mga bisita, dili sila magdagpayong. Unya maabdan sa uwan, mahilantan, malisang na pudta. Nya makaingon ta hala na COVID, mahadlok mis inyo. Sige. Wa man kamo hilanti karon kay gikan ra ba nag-uwan init. Na patay mahadlok gyud mi og mahilantan mo. So, ang atong mga mga gwapo, mga batan-on, hinon mga batan-on pa din sila dili nila dali matakdan kay lig-on panig mga panglawas pero kung parahubo gali aw. Sigurado. So, ang atong mga gwapong bisita karon dire way lain kun dili sila engineer, no? Engineer Supremo Victor Sabitsana, Engineer 2, og Sinio J. Shalom Kagabihon, Engineer 2. Mga batan-on pa nino, Engineer 2 na sila. Kaning gikan sa Biliran District Engineering Office sa ato pang mga ang taga DPWH Biliran Provincial Office. So,
Karon magpasalamat na no sa atong nasudnong pangagamhanan sa ilang build program kay murag nakatabang ginigdako no dakog tabang sa ato kanari nagbinaktason ta nagburubakinton ang kalsada wa pa jud kalsada pero karon ang kalsada lapad na kayo bisan pag ma-exhibition ta sa kalsada no pero hinaot mo ta nga dili makintol kay kagahapon dito ni Taklawban reklamo akong anak unsa nga uy alagad ning kalsada nga mo pala pa man ni pag-abli kuan naman ni kanang sara na kanang guba na ba mo pa man lay pag-abli ning kalsada karon ba siya nakaagi kuno naguba naman ni hinaot pa ang dili ingon di ana atong masinati no so sa atong mga kaigsunan din sa probinsya sa Biliran sa atong mga lumulupyo i-update no tagaan ta sa update unsa na ang kalambuan sa build program din sa probinsya sa Biliran ug unsa ang mga proyekto sa taga DPWH or sa taga Biliran District Engineering Office nag-inunsa ning mga gwapuha dito sa kalsadahan so good morning sa atong tahanan. Okay, so before tamaar sa itong mga pangutana atong pangayan sa pasiunang pamulong ang atong mga bisita. Good morning, good morning, Ma'am Lani. Good morning, sir. Salamat kayo sa pag-invite ninyo. In behalf sa among DE, District Engineer Ferdinand Briones ug sa Tibuok, Biliran DEO, salamat kayo. Salamat sa paghatag sa among higayon nga makadalit og informasyon. So, good morning sa tanan nga ating paminaw. Okay, direk ang Rio J. Good morning, ma'am, sir. Sa tanang mga tagapagpaminawa ning programa, maayong buntag sa inyong tanan. Okay, atong paano no. Kaning mga batan-on na makakita ta sa mga previous nga pag guest sa inyong mga girepresentaran inyong mga labaw-labaw pag yun dito no ang mga tugas-tugas dito sa DPWH labi na og naay mga bagyo naay mga in charge kamo murag kamo man ang mga in charge no kamo yung mga in charge yung hain ni Dapita dire mahatag kag update nga okay dire agian nya kamo ang contact persons napa moy cellphone numbers amo to baka ninyo ma-textmate ang uban nangutana so karon mangutana mi sa inyo kay ayahay man gid mo di ani kanang gikaptan no nga mga areas or unsa na nga mga sections din ha sa inyong buhatan unsa may kalambuan karon nga inyo ipasabot sa atong mga lumulupyo. Ipadaol lang dire. Again, good morning. Ang bali kami sa office nami tagsa-tagsa ka assignment. Actually kami duha karon is from construction section kay tungod sa kabisi sa mga kauban like sa planning, maintenance ug sa materials, dili sila makapadala og tao kay nasa importante nga atindiran labi na ang among mga labaw sa opisina. So aniya kami karon ang among mahatag sa inyo nga kuan nga information is more on sa among ongoing constructions sa mga projects namo. Siguro makahatag mi sa uban nga detalye sa planning sa kuan pero dili as in kuan gid siya detalyado kayo. So magsugod na sa implementation. Again sa una nag-discuss ko nga pila ka projects sa kuan na may 108 regular projects. So gikuanto namo kanani kang Sir Rodrigo nga nami gitawag nga FLR which is katong 18 ka projects nga for later release. Ang nahinabo karon as of August 11 ang na-approve. So, as of this time, nag-start na ang among 11 ka FLR projects. So, kadilain lang ni siya. Gi-consist of nami bridges, usa ka tulay, nami infirmary sa Maripipi. Okay. Sa Maripipi, then access roads like sa Magtaranan, kanang sa DTI, wala? DTI? Magtaranan to Sampaw? Sampaw? Then nasa may road widening projects nasa Kaibiran, ng uban, nasa Kawayan, Bulalakaw. So sa 18, 11 pa lang na-approve. So we're hoping na siguro within this month ang 7 nga nahabilin ma-approve na sad. Kay samtang nagtikaduol ang December, magtikamubo sa nang among kay may target sa mga giapas sa office. So we're hoping na ma-approve ang 7.
So as of August 31 na may 73 ka projects nga completed under regular infra projects. Then 28 of those are still ongoing. Nya napa may 7 nga not yet started. Mo to siya ang katong 7 nga FLR. Mo to siya ang 7. So again, all in all na may 108 regular infra projects. So kung isumada na mo including ang OCD, we have also OCD, FMRs, tapos maintenance projects, moabot ni og a total of 134 projects. Included na ang umabot nga school buildings do kabuok. Naga po may school buildings. Asa inyong school building? Habuhab. Aw, Kulaban no? O, hindi ko nakalimot lang ko sa detalye sa usa. Habuhab o Kulaba National Vocational School. So Kulaba gyapon CNVS. CNVS doa. So natay 2-story o 1-story. 2-story for CNVS and 1-story 2 classroom for Habuhab Elementary School. So mo na siya, natay including atong 134 kana mo ongoing karon sa Biliran Bridge, nakakita siguro mo ana na ongoing nga repair. So under maintenance project na siya. Actually phase 1 pa lang na siya, napay umaabot nga phase 2 para sa repair sa atong tulay aside sa katong gi-propose nga tong Ikaduhang tulay. sa una nga kanang Ikaduhang tulay. widen tao magkuhan tawag tulay nga Alternate nga. parallel nga tulay. Parallel tulay. So aside ato napatay kuan tiabot nga repair. So kana karon ongoing na ang atong repair kay while gahuwat ta sa approval sa atong proposed project, at least natay temporary nga immediate solution sa atong kuan sa atong tulay kay lisod na og magpinaabot lang ta bako og matugayan pag-approve wahay na ang tanan maguba ang atong tulay. So dapat proactive gyud ta, proactive gyud sir, dapat before dili pa maabot na natay gihimo nga lain nga pamaagi. So aside also sa katong FLR nga na-approve, although sa region siya, katong sa atong Biliran Provincial Hospital, na-approve na sad to ang katong 150 million. Kanang gitinabaho na to karon sa kuan. Larasabal. Sa Larasabal. 150 na siya. Mura 150? 150 150 million. So napagin na itiabot. So Okay, 4 million. start pa lang na siya, start. So swerte kay ta nga abtik kayo ang atong mga leader sa kuan, atong distrito nga mangayo og funding kay dili basta-basta na. So siguro murag kita siguro sa tibuok Region 8 ang natagaan lang og ingana. Sa DOH, Kadako. So halos uban nga probinsya nang utana kung saon daw, wala mi kay bawo kung saon. Basta pasalamat kay ta nga natagaan ta na. Okay, nag-isgot ka no nga naamoy ongoing project nga murag repair lang diha sa atong Biliran Bridge para maka-ready pod ming mga Biliranon kami nya mga frequent passers baya mi dinha sa kuan tulay. Kanang wala bay posibilidad nga kan dili paagi ana siya nga tulay sa mga in 1 or 2 years samtang wala pa ng parallel nga bridge. Actually ma'am, mo nang nagkuhan mi og rehab para walay mahitabo nga ingana nga maundang ang atong kuan. So pagkakaroon ang among gihimosad nga preventive measure usa nga pamaagi ang paglimit sa load nga iagi sa tulay. So ang maintenance na ang nag-facilitate. So tanan nga incoming nga mga like cargos nga dagko kayo, i-limit na namo ang load. So for example, kung ma-exceed ka sa load or before ka musud sa atong probinsya, mangayo anay ka og clearance sa DPWH nga pwede ba mo moagi. So mo na karon na mong gibuhat na uban nga although dili ka ningon nga reklamo siguro murag na sa ilang part murag inconvenient kay for example ang imong load ipahawas kay ibanan overloading. So kinahanglan man gyud. So amo sa hangyoon na sabot lang gyud sila, sabot lang sa amo kay para man na sa tanan. So kay lisod na og pugson nila simbako og maguba. Wala na tay tulay og lisod tanan apektaran. Oo, kung ato ba yung mahinumduman katong ako naka-experience ko, nakaagi ko nga from Manila, katong tracking pa ba? Ako nang nag-bus nga nanakay pa og may ferry boat din ha nga kuan hustle kay tanan mag-transfer ka. Elementary pa miana. Oo. Ako nakaagi ko may anak na ko diana, nag-transfer sa mga nya natay mga bugat nga da nya from
kanang nag-ferry. Pagtabok dito kay wa ba yay mo dawat kay dili Oo. pauso ang van. Di ba, Juan? Nagsakay Basta- miglansya pa dong dres pantalan sa Naval. Unya ang lisang nato di ana sa kay kining di wa na tanaanad sa lansya-lansya nya. Ang mga tao na baguhan nya mahadlok ta sa lansya. So very inconvenient gyud siya kay tanan. Nya akon sa hinungdan di ato murag ang agi nga truck nga may karga naglumbaan na ira. Giagila nila duwa-duwa lumbaan na nya. Atong makita diha sa Biliran Bridge nga gialihan bitaw siya ang kaning nag-ana no ang duha ka babag. Nya murag mo ana ta di ana. Narba ko dakong sa dinha pero dili diha nga park. Naiingon di ana nga gibabag dito sa nag sana kanang circumferential road naiingon di ana. Pan-ana ko murag apiki man ko kaayo di ana nga giapiki man tele butang. Uy gipalusaran ako idapli na kay na mapiki ta masangit ang sakyanan. So wala ko nag kanang man akong sa nga dako sa DPWH pero mao gid siya tuyo nga. Ituyo na siya para mahinay yung Oo. mahinay. Na ako kay pagtan-aw na ako kay murag apiki ang sa akong sakyanan. Nilusara idapli na kay mura kog masangit. So, mao na siya tuyo dahil sa Biliran Bridge nga naiingon di ana no. Nya pahunungon ang mga truck. Pero mao na siya pero sa pagkakaroon sa inyong assessment ha in 1 or 2 years wala ba possibility nga mag-ferry ta or dili paagian. Murag layo ra siguro na ma'am kay Okay. siguro ang maka-attest po na ang kuan po ng expert po na sa tulay ang mga structural na mo Oo. pero so far wala pa may report sad nga nadawat nga mao na siya pero mao na nga we're hoping na ma-approve yun kay para at least kung simbako mangali nga maabot na nga time na ang Oo. bago nga tong tulay Oo, naka-start kay- na. Naka-experience pod ko na nga another inconvenience is kanang sa Karigara. Timing yun ng Karigara Bridge. Eskwela pa akong anak kong college. Ngadto na ni Padong. Sus, kay mo among pagpa-stop. Diha na mis tungod sa tulay. Di pa stop. Wa na paagi kay nagubahan kuno di. Baktas. Balik among sakyanan kami naguyod-guyod mis mga malita. Kay mo estudyante ba ya? Guyod mi nga pikas. Tinuod yun. So, Nagtuon mi nga pagiyon pagkahapon. Gipahot ang sakyanan o amang yun. Balik ang sakyanan. Kano sa laman nagpagian ang Karigara Bridge. Nanganak na lagahong anak. Dugay. So, murag mo na siya inconvenience na kung dili ta maminaw diha sa atong diha ba sa warning diha sa Biliran Bridge. Then ang akong ang kuan nato diha no aside diha na nga kanang sa aside niya na nga Biliran Bridge. And diri sa atong kuan atong inyong mga another bridge no kay another nga nalisang pud ko kanang Katmon nga detour ug kaning Karay-Karay Bridge mahadlok ko moagi kay labi nagngari kato kanang pagawas ko dinhi ngari kaning dinhi skilid mura mag wala isud ang ilawom bay ko di jud ko magpatunga gyud kog agi kay murag wa man isud na sa ilawom kaning okay ba siya safe ba siya agian kay labi na katong gikan nagbagyo patunga jud ko bahalag na ako'y katagbo padaplin sa gyud mo kay akong turutan na ako sa kuan mo na magkimba akong pananaw so how long or kanus pa man na siya unsa man inyong program di ana nga unsa inyong program nga mahuman na kay malisang ta di anang Katmon detour nya kanang sa Karay-Karay actually ma'am ang Katmon Bridge ug ang Karay-Karay under na sa regional office. So dili mi kayo ana Ay, kuan okay. ba dili mi kayo na conversant di ana sito kayo ana pero although dili kami ang nag-implement kay under man sa atong district nagsige mi og monitor ana. Actually ang katong detour sa Katmon giayad gali na sa district office nakabantay mo atong nga time nga gipa-asphalt na mo gibutangan na mo og guardrails. So gi-instructo sa among DE nga kailangan ayon sa para at least comfortable man lang ang moagi ng dapita. So na 2 months to siya pero right after pag Bagyo ayad na ato pila lang to ka weeks or kuan nagbagyo naguba na sad so dili gyud na mo malikayan kay prone to flooding man gyud na siya. kay kuan pa murag So pagkakaroon siguro nanapon siguro plano siguro ang district office o unsaon na sad na pagpanindot ng dapita kay doubtful man sad mi nga mahuman gyud nagsayo ang unsa may bridges program sa kuan dana sa Kay- region tungod sa ang main reason sa nag-inquire mi sa region kay tungod lagi sa una of course ang pandemic mo musuod gyud na diha tani gyud na tanan apektaran gyud sa pandemic maski kami diri sa Biliran sa among implementation apektado gyud so naanay problema nadugangan pa sa pandemic so dako kay nga problema ang una nila nga concern daw is ang aggregates kay nakadungog man to sa Ormoc ba to katong kang Richard nga
na siya i-restrict niya ang kuan, i-regulate niya ang paggawa sa mga aggregates. So usa sa nga rason kay pipila na sa among mga contractors nga instead of mag-tracking lang sila direct from source padung sa biliran ang naitabo, ang uban mo tuyok. Maagi kay bawal, di man sila kaagi sa ormok. So tuyok sila, mangita sila laing sources sa materials, so magtikalayo. Nya ang kwansan mo allow lang sila og barging. Ang atong ubang contractors wala nay Barge. walay capacity sa dana kay considering na gamay ra ang atong mga amount sa project sa biliran. So wala tay contractors nga ingana og capacity. So usasan na nga problema. So pagkakaron base sa report nga gihatag sa regional office, ang atong Katmon Bridge is nasa 60%. 60% ang iyang accomplishment. While ang Karay-Karay is 70%. So, makita na to nga siguro for the past few weeks nakita mo siguro ninyo nga ningkalit og paspas ang trabaho. Kay namin gay time nga pabor sa pagtrabaho sa contractor. For example, ideal ang condition na ang tanan materialis, na tanan ang trabahante, ang equipment. Kay ang makita sa ordinaryo nga matagod kung atong kitaon, ang gawas ra ba dugaya kay nang tulay, dugaya kay mahuman. Pero ang pag-construct sa tulay, samtang napaka sa substructure, langan kay naadiha ang kumpa na madugo kay na kay i-consider pa nimo ang kuan sa yuta, i-consider pa nimo ang kuan. Pero once makaangat na siya, hopefully mupaspas na siya, labi na kung masangat na ang atong girders kanang makita nato kanang tag-as kayong beams. Girders ang tawag na. So once nga masangat na siya, tulay na gyud ang itsura, mas dali na siya trabahon. So mo lang na nga mong ika-kuan kay labi na karon nga ting-uwan dili mi maka-assure nga mo paspasan ang trabaho kay usa sa nga factor nga maka-delay sad sa atong implementation. Okay, murag ang mga tao apurado na kay tanan kay sa previous sa nato radio programs nga by October mahuman. Gipatawag na gyud sila sa di ba sa SP. Unya ingon nga October nga. Hala no, September naman ya, October mahuman ya. Murag unsaon ka na siya na murag Elmer's glue. Okay. So mo na siya mga kuano nya na murag naagay mga pangutana diri nga okay lang. Sige unya na lang. So, Sige lang. Ikaw Gos na kay mong pangutana Gos. Usa ko mangutana, magpasalamat sa atong presidente tungod sa iyang build program nga dako kayo og gikatabang sa di lang sa probinsya sa Biliran apan sa tibuok nasod. Gani gitawag ni siya og golden age of infrastructure. So atong nasabtan nga naay mga dagko kayo nga mga proyekto nga sa panahon sa ni Presidente Duterte natuman kanami tong sa Cordoba Bridge, di ba? Nasumpay na gid siya actually sa katapusan Dako na siya kayo nga ibutang nato nga major accomplishment ba sa infra on the side sa build program sa presidente niya. Di lang nga mao na daghan nga mga proyekto nga kanang nahimo gyud diha sa panahon ni Presidente Duterte. Unya mapasalamaton ta kayo nga kining mga infrastruktura nga mga proyekto natuman tungod kay dako kini kayo gikatabang dili lamang sa atong katawhan apan diha sa atong mga pagbiyahe nga naay mga kalsada nga mo shorten sa atong travel time o diha sa atong kauluhan naay mga kalsada nga gihimo nga imbes 2 ka oras mahimo na lang 15 minutos. So dako kayo na siya og epekto sa atong inadlaw-adlaw nga pagbiyahe. Pero mo lagi na subo sad Balandungon nga usahay tungod sa mga matod pa sa mga kakulian nga di nato kapugan. Oo, mahitabo gyud nga adunay mga pagkalangan sa atong mga proyekto. Mo ni nga usahay magbagot-bot ang katawhan nga nganong sa kadugayon sa panahon wala gyud na siya mahuman. O nga dili na katuig daghan na ang mga gani ibutang nato din lang sa atong lokal, particularly ang kanang Karay-Karay ug Katmon Bridge kay kadadlaw gyud ta mo muagi di ana ang mga biyahedor gikan sa Ormoc, Tacloban, unya kita nga pagawas makakita kita kadadlaw nga inana na siya ang dagan sa proyekto nya matud pa ni sir 60% ang Katmon, 70% ang Karay-Karay. Unya
gani murag kaduha na sila patawag sa sangguniang panlalawigan kung unsa na gyud murag giswerto gyud ba ang kontratista ug kinsa man nga kontratista dila na tunganlan kung unsa na gyud ang estado. So sayod ta matud pa nila 60% o 70%. Apan siguro makita pud nato nga nganong inana raman ang dagan sa trabaho nga sa kadako nga proyekto ngano man nga wala man bubuoy para ba sa ubang nasod ba nga kung dagko nga proyekto makita nimo nga daghan kayo mga ekipo, daghang tao, daghang nagtrabaho apan kini nga mga proyekto mura ra og naghimo og kanang kanal, di ba? Ato ginang obserban. Ato nang obserban di na nato ikalimod kay inana siya ang kuan. So karon unya napay balaod sa procurement, sa bidding nga kung ang usa ka proyekto mulapas na og pila to ka sa iyang titasyon aduna na yung mga gitawag og unsay nga na sir? Liquidated damages. Oh, liquidated damages. Ambot ka karon og baka magsangkiig ang kontratista, di ana karon og base sa iyang pagsangkiig nagpakahilom na lang siya, iyan na lang gilom ang kaguol. Kay nganong nainana siya. So ato pong sabton nga negosyo na ang pagpangontrata, di ba? Negosyo na siya. So na nga siguro naguol na ang kontratista nganong nainana. Pero on the other side po sa mga gumagamit, maguol po ta. Kay di man ta makagamit sa insakto. Sa insakto nga unta nga panahon nga matuman na siya. Unya na nato yung mga panahon ang SP nag-ingon na nga i-blacklist na provided po na sa balaod sa 9184 nga pwede siya i-blacklist. Labi na kung kana siya nga kontratista, mao na yung trabaho dili ba siya maayo ba? So mao na karon pero malagi na ato pong siyang pamatian siguro kung unsa nag iyang gibati dili sa iyang kaugalingon nganong nainana ang proyekto. Nag-uol na siya maayo. Labi na nakabati ron sa iyo. So karon ang dakong pangutana ani siguro di pa mo katubag pero taphaw na natong tubagon kay para lang pod kuan ang atong mga kaigsunan nga namati karon kay mao gina ilang concern. Primero nga concern nga nganong wa pa ginamahuman nga tulay. Aduna ba'y plano ang inyong departamento, ang inyong opisina nga kanang alisdan may gud siya ba? Alisdan siya ang kontratista or unsa ang mga posibleng nga buhaton nga mas medyo mapadali siya? Sa akong pagkahibawa na sir, murag na sila i-request nga time extension. Siguro valid ilang reason or wala ta kahibawa, dili may kasigurado sa rason nganong naingana. So kung sa amo sang part, kung sa amo na nga project na implement, kami nag-implement, pag makita namo nga dili gud ma-justify sa contractor ang rason nganong kuan. So na may mga laka nga buhaton sama atong liquidated damages pero ang pinaka kuan gud i-terminate namo ang project. So namo tayo tawag termination sa contract. Ang implication sa termination sa contract on the part of the contractor maot kay sa iya. Maot kay murag madaot ang iyang license. Pero ang kasagaran sad nga problema gingana nga labi na kung dako-dako na gyud ang accomplishment sa contractor. Kunya i-terminate nimo ang project, murag walay willing nga contractor nga modawat nga motiwas sa project. So kay siguro matud pa ni sir negosyo, so ang mahabilin sa amount nga trabaho nun, murag lugi na siya sa iyang i-invest nga. Kaya nga dako na i-release ang kuan sa iyang gamay ra nga trabaho. Kung unsa iyang accomplishment ma'am, mao sa naibayad sa kuan. Oh, so for example, ako'y contractor, usawa contractor na ikaw may naunag trabaho. Butan tala, nahuman na nimo 80% of the project, nakabill na ka. So ang remaining is 20% na lang. So akong kintakitahon kung musaw ko na nga project, kung muganan siya ba or malugi. So as a contractor, akong unahon muganan siya gyud. Di ba? So tan-aw nimo nga ikaw mo'y second lowest bidder. Ikaw mo'y pasahan, pag kita nimo nga lugi ka or kuan ka, magpanagana sa gagdawat. So ang proseso na mutaas instead nga mapadayon sa usa ka contractor ang iyang trabaho, kung ibalhin nato sa laing contractor, maagi na sa proseso. So balik na sad sa kuan, samot og kailangan. Usasan na nga problema ang among gitanaw nga anggol. Nya kung dili sad mahipatabo mabalik ang pondo, kung dili makuan mabalik ang pondo. So i-request na sad
So langan kayo. So naay time nga kanang mainat kita ba, mainat ta og sakto although within sa allowed sa balaod. Mainat ta nga at least Mag-meet na, mag-meet. mag-abot ta sa tunga nga ang atong goal, ang atong target ma-accomplish na to. Mahumanid siya. So in this case ang nahitabo lang nga siguro sa sakto ko or sayop siguro ang among pagtanaw sa among part siguro ang weaker link siguro is na siguro sa contractor karon. Di lang may sigurado ha. Pero sa amo lang pagtanaw. So siguro i-consider na nato ang katong ang lisod sa logistics, ang materialis. So sasad na with the pandemic kasagaran gud walay contractor nga naay cold cash nga mupundo sa kwarta. Although naa siya amount nga mo fit ana pero tanan karon nga time nga contractor puros utang. Puros utang. So tanan sad nga bangko ron maglisod og pautang tungod sa pandemic. Higpit tanan, higpit. Wala roy kuan. So ikaw nga magdulyo ka sa imong amount although na kay amount nga ana magpanaga na kay i-disburse na nimo tanan. Mahotdan sad ka. So usa sa nga factor nga nganong ma-delay sad. So una gyud is financial. Financial. So nganong musod ang financial natay gitawag og no? Financial contracting capacity ba na? Sa contractor ang DEO, biliran DEO, ako lang i-kuan sample is nata sa second class. So ang ma-implement na mo nga project is 50 below. So nga unsay implication ako 50 below. For example, kung 50 million below ang madanira sa mga contractors, ang mga gagmay ra sa nga contractors nga nara makaabot og 50 million. So qualified sila. Pero whereas kung maabot ta og 100 million projects or above 100 million, which is mao na target sa among DE karon na mahimo mi nga first class kay aside sa additional nga trabaho, dako ang pundo nga ma-implement namo. So maka-attract ta og dagko nga contractors like sa kanang syudad, like sa Cordoba, makita man inod dagko kay nga contractor. So quality sad ang kuan, paspas kayo kay they have the financial capacity nga beyond pa sa gi-require sa kontrata. So ang ato karon is we have the contractors have the financial capacity pero tugba ra gyud sa kuan. So mo nay usa nga advantage sad nga ma-convert ang DEO into first class kay once maka-implement ta og dagko nga amount sa projects, maka-attract ta og dagko nga contractor. So hopefully kung madayon na siya, makita siguro mo in the next years nga mga ngilingig nga contractor ang makasud sa ato. So we're hoping ma-achieve na sa DEO. So makita siro karon ninyo nga nganong paspasay ang among trabaho, nganong wala katungha ang among planning engineer kay usa sad na ilang gihinikay karon kay sa tinuoray gi-audit sila karon, design audit na may gitawag nga design audit kay every offices sa among every section sa among district office na may tagsa-tagsa nga mo audit sa amo. Like sa planning na design audit sa amo, sa construction nasan may CPACE. Ang sa materials nasa QAO, na may RSAT, ang maintenance nasa mag-audit sa ila. So BOM, ang quality sa atong kalsada, ang ultimo ang sagbot i-audit na. Kung sa katag-as. You know na ma'am. So i-rate niya na, i-rate either monthly, quarterly or yearly. So dili lang ang nakita sa mga katawhan ko ang projects ra kay ug pa may frontline sa DPWH pero aside na nga project nga among gihimo daghan pa may asikaso nga trabaho. So, for example, ako may ma-assign sa project, ako'y PE, dili lang kay ang project nga akong gihandulan, akong giasikaso. Napa may daghan nga trabaho nga giasikaso. So, considering nga akong gingon sa imo 134 projects sa district, di ba? Sobra na lang may 11 ka PE, project engineer. So, may ingon ta og project engineer, so but pasabot mora na sila ang allowed nga mo handle og projects. Kay accredited na sila sa department. Dili mi basta-basta ka-handle og project kung dili ka ma-accredit sa department. Although engineer ka, engineer 2, for example ako engineer 2, kung dili ko accredited as PE, dili ko ka-handle og project. So karon ang among accredited is 11 ka buok. Bag-o lang na 11 dati wala ka butog 11 kay nagpa-accredit may daghan ming natagaan og higayon. So 11 na may ka buok. So sa 11 pa lang atong i-divide ang 134 over 11, so tag-11. Ibutang tala og 110, so tag-11.
nga na, more or less, tag-11. Pero within that level also sa PE, nasan may gisunod nga, balaod nga, pila ra ka projects ang imong handle, depending sa imong level sa pagka-PE. So, nakay allowed nga 18 projects sa usa ka klase sa PE, for example, PE3. Pag PE2 ka, nakay allowed nga 10 projects or 18 projects, depende sa amount. So, nasan nga na kuhan. So, dili may basta-basta ka, kay kung may-exceed mo explain. Nganong daghan ka og projects, nganong kuhan. So, muna ang among kuhan, goal ron nga is ma-convert me to first class kay additional nga manpower sa amo. Padugangan mi og empleyado sa opisina. Okay. Morita, nagisgot ka ganiha nga apil ng sagbot. Oo. Tinuod na. Ang ata. Oo. Dako kay niya ako ning concern nakahinumdom ko naamoy programang pangkalsada, di ba? Ang funding diyan na is gikan sa kaning sa atong LTO, ingan sa inyo para maayat ang kalsada. Mga road users, pero naapod tayo mga maintenance, di ba, sa kalsada nga kanang mag-grass cutter. Unya. Pero at least kamo construction man mo dili kamo nag-monitor tingali na sa ila no kay taga-maintenance man na siya. Dili ba na siya mapuydi ka nang usahay good na ma-observe na ko nga nag-grass cutter pagkahuman bigibiyaan nagkalat ayong kalsada. Ang mga basura, ang mga sagbot nagtunga na nas tunga nagkalat ang tanan dili pud nila silhigon o hipuson idam. So mao ra ba na ang inyong maintenance nga trabaho pagkat lang nya kalat na nadahas kalsada then mao na siya ako na kanya. So Di far ba among kanang na-love grass yan cutter? na Mana may siya. manilig na Usa na siya nga akong na-observe nga nagkalat pagkahuman. Diha na kutob na grass cutter basta gibiyaan nay uban pod nga naghaling. Sunod, Na ang ilang gigamit ka ng kuan sa butay mo ay gikahag-kahag ng kuan sa butay na hawan-hawan pero ang uban ko abot na sa kalsada nagdagandagan paghangin na ug maglakat ka kakaligo ka kaning sagbot then kanang nag-grass cutter ang akong windshield hapit pud na katuuna pa namo sakyan ana bitaw buak dili ba instructed ang inyong para ana di ana sa grass cutter nga pag-atubang ba di ba kuanan kuan dili itunong diri sa kalsada nga ri siya ikuanan niya sa way mangagi or else kung nay mo agi nga sakyanan i-alsa in town ayaw ipadayon kay makaigo na siya kung maigo mo sa bato di anang ilang gikuan di ka mamatay di anang maulo ka di ana kay kusog kaayo na dito di man mabatian ang okay ang kuan na naman Kung, Belsay dili ana. nila mabatian kay tungod sa gabana sa brush so mao cutter. po na siya Oh, rason sa kuan so sa atong mga nagsakay og mo busina sakyanan mo, busina. kung moagi mo sa naay nag grass cutter nga taga DPWH Pituhe kay aron ilang ialsa no ialsa Ano siya? nila iundangon or ialsa nila ilang kuan nga dili mo Okay. gatik Naman or else matubang sila dito sa way tawo way kuan kay ang kung asa di ba pagtuyok na kay counterclockwise man ang tuyok na di man clockwise counter man atubang niya dili niya atubang sa kalsada kay nay mo agi malatikan bias bato oo so mo na siya duha nako nga na observe sa inyong sana siya trabaho pangkalsada o sa maintenance nga igo ra mag grass cutter nagakalat intaw nang nagbaktas paghangin mabuta ba yata dan makaligo tas daghan sagbot unya mo na siya nga kanang mag grass cutter nga padayon makalatik ng bato nga maigo delikado kay tanan sa mga ragi so at least na Salamat kay ma'am sa Oo. kuan kay amo nang pangitaag paagi ay ka Oo. pala. Unya mapasabot Pagkataan na pod magsolusyon. mapasabot Dali, pod Rona. ang mga motorista nga mo busina dito. yun. Busina yun. Kay wala po dai kahibaw ang nagkapot sa makina nga nay mo agi. Kay uban nga ganahan na og brush cut. Pero napudon ta instruction sa ila nga iatubang ninyo ang tuyok diyan nga ri sa way tao, dili nga ri sa kalsada. Kay mao gihabantayan nga pastilan ug maigo ta diani kay ang amon windshield sa una, ang kuan pa to, una na mo katong si RV. Naagid sa kuano nga igo ang kuan, ang bato. May gani wa nabuak gyud og kanang lahos na gyud ting Nay crack lang ko. crack gyud ang ning kuan gyud siya gamay. Di wala siya ning crack pero nabuho ba. So mo na siya. So duha ang concern di ana niya nga kuan. So sa atong concern di ani Gos. Sige. Sa karon nga to ay unsa man ang mga major projects nga gi-implementar kay nakakita man ko sa among duol nagsugod na magtambak og kalsada man ko na kanang Margie Grace ang man Santo Niño. Oo, unsa kay murag sa una nagisgot mo nga dapat dito sa Coastal Road sa may Antipolo pero kan nagisugdan na gyud siya gisugdan na kanang
diversion ba na tawag ana? No. So unsa pa man gawa sana unsa pa man ang lain nga mga projects nga gisugdan or mapil ana? Nami di gud gisugdan na human na gud ang phase 1 sa Pawikan. Pawikan diversion phase 1 siya completed na. So phase 1 lang, phase 1. So nami phase 2 tiabot sunod to Unsa? ma'am na. Dapit ba? Diri sa saan ang lugar? Kurang Pawikan sila nag-start. Pawikan ya kung from diri ka magkuan ka right side. Sa bukid siya sa mo. bukid siya, sa bukid. Sa bukid So siya agi. infiltrate na ang bukid. Nay pa right side nga hawan kayo. Napo na kayo kasi nindot na kayo sa lapad kayo. Asa nga Laos Pawikan. Esperanza, Pawikan may nag-start, di ba? Ana pa. Pawikan. Nano mo no nag-start mo og kana siya diversion road, Esperanza Pawikan. So considering the number of kanang road users ang mga giba, nganong giwa naman na siya pag widen or nag-diversion, dili man diri kanang naidaan dinhi sa ato. San Pablo ba na siya nga, di ba, iyon kaayo niya, wa gi-widen, wala man unaha pag widen nga, kurbada kaayo, di ba, nakakuan ka, gusto ka na unahan sa, kanang San Pablo ba na siya? Nga usakay, magtanaw ko ba nga, magpaspas na din pagpadagan mo, delikado magyud ni kaayo nga daan, nga nung wa man ni siya gi-widen, liko-liko siya, kunya, 2 lanes rabaya siya. Ganun wala mo'y plano diyan na pag-widen diyan dapit nga nag-widening naman ta sa atong circumferential road. Moabot gyapon ta dia puhon ma'am sa widening kay actually ang kanang nakita niyo ron sa Katmon ba na widening. Nasan may dugang ana. Sa pagkasabot nako murag padong nga rin sa Naval na isumpay. So with regards sa bypass roads, by category man gud ang among kuan so dili la may mingon nga kinahanglan mag-widening rami tanan or mag-bypass kay at least na may kuansad nga i-divert na mo ang traffic para maibalansan kay for example ang mga major nga town for example Naval, Kabukayan, Kaibiran kay kung wala tay i-propose nga bypass road maguba ang atong lungsod kung mag-widening maguba gyud nya dili lang kay ang mga balay maguba pati ang history sa atong lungsod maguba so mo na among gilikayan so as much as possible, pag makaya na mo implement og diversion road or bypass road, munang hinahinayon na mo og kuan, hinahinayon na mo og butang kay while sige mi og construct widening, nasan may bypasses, hantod mag-abot na sila nga mahumantanan, dire-diretso ang biyahe kay whereas unahon na mo ang widening tanan. Pag abot sa panahon nga mag-bypass na murag ulahin na at least dungano na mo. Kay kung matuman gid siya kung itugot sa Ginoo nga matuman og sayo tanan magdungan nindot ang atong kalsada. Bitaw nindot kay tanan gos kay karon tungod sa pandemic murag limited ang atong pagbiyahe no dili na kayo ang mga tawo murag pila na ka masubra ng tuig wala ka ngadto sa Tacloban naanay diversion road from moabot sa Palo kana siyang Gonzaga House kanang palasyo sa Palo Gonzaga House mo turn left pa na diha ang pasud sa Tacloban labi na mo adto kang pitik ngadto na gyud mo sud lugar kayo pag-agi na kung ari sa proper sa Palo pagkakuan oy hayahay lami kaayong kalsada mingaw na nga kaniari mag-tail to tail ang mga sakyanan din hapit na data na baggaay tungod sa traffic pero karon pag tanan nimo sus lapos ang paningin dito sa tikas ngato sa kuan no mo na siya advantage siya natay diversion road mga road bypass no pero ang kani siyang atong mga ang akong concern is kanang how long kay tungod kanang uban bitaw nga bisan kani atong cross country nga kalsada murag pila naman na siya katuig sige lang man na siya widening dili na ay guba din bitaw nga katong na kuanan katong na disgrasyahan ba o katubang na anuran bas balay katong ang tulay may tulay makalpe makalpe nga good unsa pa man siya murag sige la manig ang makalpe ang target namo is by November mahuman ang tulay tulay na gid na may tulay na gud siya nami tulay gihimo karon ongoing
Awan na jud ko kaagi di ay. Niya ang katong sige Musing ang na. katong sige hugmak sad katong nay mga gabyons. Humana sad. So kung makasuri ka ma'am, nindot kay dito. Oo, kay. Oh, hagdan. Mapungot ko mo agi kay. Uy, asa ba ko dani mo agi? Karon di na ka mapungot no. Oo, magdugay na giday kang wakala. lapad. Katuon na akong naagyan is murag naay ka ng mga kaning mga warmish ba nga gipang prepare na dito ko nga kalsada naman ni sa una. Kunya anong wa naman pud daghang gikuha niya. Mo Yeah. sakit Karon sa pid ba yata? sa initiative sa Mundi nasa isa gikuan nga for example katong sa cross country bitaw katong sa Macalpi. Instead nga katong mga barriers yan ang ipangkuan og plant boxes yang gipausab kay para di lang daw ang nindot nga kalsada pati daw ang imong makita sad sa kilid nindot sad na itanom. So sugod karon og umaabot nga tuig makita na siguro magdaghang kuan Daghan na ma. tanom sa palibot sa kalsada nga manindot. So murag mag-isigipo na lang siguro og tanom nga to. Kuha na lang. Kaya ako no kanang ning angay ba ako nagtan-aw karon sa staffing sa DPWH sa BDO kay kani mga gwapo, mga batanon ba, mga idealistic ba. Ang akong pagtanaw is mga idealistic nya, mga desidido kayo mga eskwela, mga masteral, mga doktoral, okay, appreciated kay nas tanan nga mga effort and hopefully kay hapit na ba tong oras. Hopefully no ang mga projects pod ang mga designs nga maka-design pod og mo fit sa lugar kay usahay kani nga lugar design na og pag abot sa baha oy nada. No nga. Well, lami naman tanan sila kay high-tech na, di ba? High-tech na niya. Ning gasto pag-eskwela. Anong ka naman nga design ilang gibutang? Nga, dili mo fit, no? Sa terrain sa yuta, sa kakwan. So, mo na siya na mag-expect me sa inyo nga mga ingondana. Actually, ma'am, nanday gwapo, mga improvements mga gipang batanon, no? kuha na mo sa office nga with regards to design. Oo, Nanday kay, gipang buhat ron nga for 2022 gi kuha na siya gi integrate na namo ang mga bagong designs. Nya also katong sa beautification kay murag gihinay-hinay na po namo ron kay matud pa ni Gov katong nagka-meeting mi sa office. Usa sad niya nga target sa is himuon nga kuan ang atong biliran kanang sa mga motorista bitaw kanang hilig og bike nang magmotor. Kay nindot ko nang atong kalsada. So usapon na nga makapa-boost sa atong kuan probinsya kay for example kung halos every weekend na ay magmotor-motor dire makapaninda na ang kada kuan nga. So nakikita kana bitaw siyang kuan, kana siyang dili lang tata sa kanang pag-beautify, pagkuan kana ang kalig-on gyud kay. Kanang mga gwapo na baya kayo man ang eskwela nag mga masteral. Kana bitaw labi na sa kana bitaw mga slopes bitaw nga butangan lag bato nya human make-upan, human butangan lag tungtungan lag bato nya make-upan og semento, walay kabilya. No nya pagbaha o pag-uwan nangahulog. Huy, yun sa na ninyo yung nangahulog. Kay mo may design sa DPWH. Ala, oy, Diyos ko Lord. pero karon makita man ni ma'am sa kita ka sa biliran side kanang sa bato ba na bato. Ma-appreciate na ko nang naay kabilya pero hapit na mahurot ang oras mga closing statement sa mga gwapo nga atong mga bisita. So mao lang to pasalamat kay mig dako nga gitagaan mig higayon nga makahatag sa dog gamay nga kuan. Updates. Bisag nagtugaw-tugaw mi sa kahanginan. Pasalamat gyapon. Madungog na to, no? So inaot lang dili lang kami ang maniguro sa DP, inaot lang ang mga taga-biliran sad maningkamot nga mutabang sad sa amo kay usaha na ang siyempre dili man na sa amo ang amo mga projects para na sa tanan. So usapon nga kuan na dili lang ang project per se ang atong gitutukat kay buto naon nakabantay siguro mo sa pandemic kami lang wa moundang agency nga dako kay ngano kay kung moundang mi og implement og projects moundang sa nang atong ekonomiya diri. So kung natay projects magtuyok ra ang kwarta sa usa ka lugar kung ganahan ba improve ang usa ka lugar butangan na to og dako nga project mo gawas ang tindahan mo gawas ang kuan. So usasa na nga kuan wala lang na makita sa katawhan ang ilang gikita ang igbaw ra man gud ang ang panit ra sa litson. Kuan nila kita ang ribs ba ang ribs nabay ang lami di ba ma'am? Lapa mo na kinaon ba sa lechon. Ang panit ra rong gikita pero ang ribs wala na to hunahuna na ang lami sa ribs. So mo na di ko sa panit. mo na kung kuan gusto ipaabot sa mga katawan. So hinaot ni nga sa maabot nga panahon, suportahan gyapon mi sa DP kung naay mo reklamo lang kay amo nang opportunity para mo rectify. Para mo improve ang opisina. Okay, Kay sige. kung wala reklamo, wala sad may buhaton Okay, nga sige. uy wala pa din may anak kay bawo ana. At least
tabang nga dako ang inyong mga reklamo pero in a good way lang nga reklamo. Okay. Constructive. Okay, Thank you. sige. Amo sa kagwapo. Pasalamat, gisulti naman ni SB tanan kuan. So pasalamat mo sa sunod na pod nga puhon kung may mga queries mo, nga mas maayo mo direkta na lapod sa opisina. Okay. Okay, thank you. Okay, so mo nagyayon siya nga all bad news are good news. Bad news man kay na ining reklamo, that is a good news kay aron inyo ma-rectify, makorehiran. Na hopefully dili mo masakos amo ha sa akong gisulti, sa among gipang kuan nga kay para ma-improve nato siya atong services labi na kay sayang atong kagwapo niya maghimo tag proyekto nga dili gwapo, dili mo bagay sa ato. So sa atong mga suking tigpaminaw daghan kayong salamat nya sa atong ato din mga guest kang engineer Sabitsana, kang engineer Kagabhion, kang Pigos, kang Ana, kang Arthur, kang Michelle, kang Joanne ug kang Michael. Ug sa tanan natong suking tigpaminaw daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug mayong udto sa atong tanan. Para sa inyong mga kahilingan. Mga karaingan. Mga katanungan. Ito ang kasagutan. Pulong-pulong